Nananatili sa kustudiya ng mga pulis ang lalaking suspect sa pagpatay sa kaanak niyang 8 taong gulang sa San Pablo City sa Laguna. Kalunos-lunos ang sinapit ng biktima. Ating saksihan. Putol ang mga daliri, tadtad ng saksak sa katawan, may hiwa sa tenga, leeg, tiyan, at sa ilang bahagi ng braso at kamay. Sa ganyang kalunos-lunos na kalagayan, natagpuan ang 8 taong gulang na lalaki sa San Pablo City, Laguna. Sa history po dito sa lugar namin, ngayon lang po may ganitong nangyari. Kaya po talagang palaisipan po sa lahat, lalo na po wala naman po talagang kaaway. Ayon sa mga kaanak ng biktima, papasok na sana ang bata sa eskwelahan nang bigla na lang nawala. Pag pumasok ito, saka ito, mabait ito pagka nakakita ng matanda, nabilis siya. May sayaw daw po sila sa school na doon pa po sa bagyong costume na isusuot niya. Ang suspect sa krimen, kapitbahay ng biktima at pinsan ng kanyang tatay. Tinitingnang motibo ang umunoy pambubuli ng biktima sa apo ng suspect. Ay galit na galit at ayaw po, wag na daw pong pupunta yung anak ko po doon. Siguro po, ayun po yung nakikita naming dahilan para po magawa niya po yun. Dinala na ang suspect sa tanggapan ng Department of Justice sa Laguna. Ayon sa kanyang asawa, 1 taon nang hindi nakakalaro ng kanilang apo ang biktima. Walang katotohanan yun na yung sinasabi. Nakita ka sa anong bully? Sabi, anong bully? Sabi nanay, anong bully nanay? Hindi ko man nakakalaro yun. Sabi nung aking apo, hindi po. Pero nanlumo ang kaanak ng biktima nang sabihin sa kanila sa inquest na palalayain ang suspect dahil kulang umano ang ebidensya. Testimonya lang ng saksi ang meron, pero wala ang ginamit umanong gulok at damit na may dugo. Ayon sa mga pulis, wala pang ibinababa ang release paper kaya nananatili ang suspect sa kulungan. Sana po, mabigyan po ng hustisya yung ginawa sa kapatid ko. Dahil wala po kami nakikitang dahilan para gawin po yun sa bata. Oo, so makulong po ng habang buhay. O kung ano ko gusto dapat po ganyan din po yung gawin sa kanya. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Sa tulong po ng GPS, naaresto ng mga otoridad ang 6 na suspect sa panloloob sa mga gasolinahan sa Quezon City at convenience stores sa Nueva Ecija. Saksi si Mark Salazar. Kuha ito ng CCTV sa loob ng opisina ng isang gasolinahan sa Katipunan, Quezon City noong January 2. Isang lalaki ang nanloob para kunin ang nakadepositong kita ng gasolinahan. Nagsususpetsa ng inside job ang mga investigador dahil sa napakaswabing pagnanakaw. Alam niya kaagad kandun eh. Alam niya ang lalagyanan ng pera eh. Kuha mo, nakita pansin mo sir, diretso siya sa pera. Oo. So, ibig sabihin empleyado niyan, kung sinong nakakaalam dyan. Inside job po eh. 70,000 pesos ang nakuha. Tinapatan nila yung main office, tapos binuksan yung grills, pasok doon, merong maliit na open doon. Uhulog mo, parang ATM machine na improvise, bubuksan mo, ihulog mo ngayon doon yung pera. Para walang cash doon sa may, sa booth, para safe ba. Kasunod dito, isa pang gasolinahan sa Congressional Avenue ang nilooban ng parehong grupo. Diretso rin daw sa kaha ang magnanakaw at nakakuha naman ng 300,000 pesos. Hinahunting na raw ng Quezon City Police ang grupong ito hanggang sa isang alarma ang inilabas sa Jaén, Nueva Ecija kanina. May grupo ng mga holdupper na umatake sa isang convenience store sa Jaén at tinangay ang mismong vault ng tindahan. Isang pagkakamali ng mga suspect na ikinabagsak nila. It so happen na dito po sa vault merong GPS na kung saan nandun yung isang cellphone. 6 ang arestado sa bahay na ito sa Lagro, Quezon City. Itong grupo na to, marami na silang record ng robbery sa different areas ng NCR at Region 3. Kaya ngayon din po, dadali ng HNPNP para kasuhan sila sa robbery at kami naman ire-regular filing natin yung 2 robbery incident.
Dumating din ang kinatawan ng isa sa mga gasoline station at positibong kinilala ang suspect. Oh no, sino dyan? Yes, sir. Yung naka-orange suit na short suit na singlet. O bakit siya yung nakita mo siya dyan? Siya yung driver na sinabihan ko na bawal Yan pala. Kasama din. Lahat ng nakatira sa bahay na naging hideout ng mga suspect ay iimbestigahan din. Aalamin din kung may iba pa bang kasabwat ang 6 na arestado. Kamag-anak ng isang grupo yung nakatira dito. Siguro, dito mo, pwedeng safe house, pwedeng hideout. Iniimbestigahan pa natin. Itinatanggi naman ng may-ari ng bahay na kilala niya ang 5 iba pang suspect. Bagamat aminadong anak niya ang isang naaresto. Ay, hindi nga po namin alam hindi ko po alam kasi tulog po ako eh. Yung isa po yung anak ko doon na nag-ano lang po yun eh. Sino anak niyo doon? Nakaputi po. Pagkatapos iproseso ang mga ebidensya, ibabiyahe muli sa Jaén, Nueva Ecija ang mga suspect para ma-inquest sa kasong robbery. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. 2 ang patay sa magkahiwalay na aksidente sa Muntinlupa at Bacolod City. Ilang bahay at karinderya naman ang sinalpok na isang truck sa Antipolo City. Saksi, si EJ Gomez. Alas 12:11 ng hating gabi kanina nang magbanggaan ang bus at truck sa southbound lane ng South Luzon Expressway sa bahagi ng Susana Heights, Barangay Tunasan, Muntinlupa. Sa tindi ng salpukan, wasak ang harapang bahagi ng bus. Patay ang truck driver habang 17 iba pa ang sugatan. Agad rumisponde ang mga tauhan ng Philippine Red Cross sa pinangyarihan ng disgrasya. Inaalam pa ang dahilan ng salpukan. 10-wheeler naman ang sumalpok sa ilang bahay at karinderya sa Barangay Mambugan, Antipolo City kahapon. Sa isang video, kita ang mga natapong lupa na karga ng truck sa bahagi ng sumulong highway. Nadamay rin sa aksidente ang poste at mga linya ng kuryente. Nabasag ang windshield, nagkayupi-yupi ang unahang bahagi ng truck at nasira ang unahang mga gulong nito. Ito po yung itsura ng lugar na pinagsalpukan ng 10-wheeler. Nagkawasak-wasak ang bahay at karinderya sa unahan. Nagkasala-salabat naman po ang mga kawan matapos ding mabangga at tumagilid ang poste ng kuryente. Mabuti na lang po at walang nasaktan o nasawi sa insidente. Ayon sa may-ari ng karinderya, kasasara lang nila nang mangyari ang aksidente. Ako po yung nagtitinda dyan. Ngayon po, pagtawid ko, may narinig na lang kaming may parang pumutok. Pagtingin ko po, yun na po yung tindahan na yung na bangga. Makita ko yung tindahan talagang durog na Ayon sa barangay, base sa pahayag ng mga saksi sa insidente, may hinahabol umanong isa pang truck ang sumalpok na 10-wheeler. Halos nagkakarera daw silang dalawa Pagkatapos yung isa nawala ng kontrol, bumangga dyan sa poste, siguro sa takot ng pahinati tsaka driver, tumalon, sumakay dun sa kasama nila, tumakas na. Humarap naman sa mga otoridad at mga apektadong residente ang ilang representative ng kumpanya ng naaksidenteng truck. Galing daw sa Pampanga ang truck at nag-deliver ng buhangin sa Maynila. Saka ito bumiyahe sa Antipolo para magkarga ng lupang panambak na i-deliver naman sana sa Bulacan. Hindi po namin makontak yung pahinante at driver. Nakita lang po namin sa social media na ganun nga po. Kaya late na po kami nagpunta rito. Kasi hindi naman po namin tatalikuran yan Sagutin po namin yung mga nasira. Patuloy na pinaghahanap ng Antipolo Police ang 37 anyos na truck driver at kasama nitong pahinante. Sa Bacolod City, patay ang isang delivery rider ng aksidenteng bumangga sa truck ang kanyang minamanehong motorsiklo sa barangay Pahanokoy. Ayon sa pulisya, posibleng mabilis ang takbo ng motorsiklo kaya dumiretso at bumangga sa likurang bahagi ng truck. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, ang inyong saksi. Mahigit 4,000 residente na ang inilikas dahil sa aktibidad ng Bulkang Mayon ayon po sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. At saksi live, si Ian Cruz. Ian?
PIA, paglilikas ng nasa 70,000 katao ang maaring maganap sa kasakaling iakyat sa Alert Level 4 ang status ng bulkang Mayon. Kaya naman PIA ngayon pa lang pinahanda na talaga ng pamahalaang panlalawigan ang mga kakailanganing sasakyan. Ito ang border control point ng pulisya sa bayan ng Santo Domingo, Albay sa extended danger zone na 7 to 8 kilometers mula sa Bulkang Mayon. Naglatag ng checkpoint para mabilis masabihan at maialis ang mga nakatira rito sakaling iakyat sa Alert Level 4 ang status ng Bulkang Mayon. Kapag nasa Alert Level 4, posible ang pagputok ng bulkan anumang oras at maaaring palawigin ang danger zone sa 10 kilometro o mahigit pa mula sa Summit Crater. Ang 72 anyos sa Sinilda na nakatira malapit sa border control point, handa raw sakaling palikasin. Siyempre, tanggap. Nakakatakot naman yan. Maraming namatay na sa Mayon na yun. Siyempre, aalis kami. Nag-abiso ang FIVOX kahapon na mula 10 oras ng gabi ng Sabado hanggang bago magtanghali kahapon, tumaas pa ang seismic energy ng Bulkang Mayon. Sabi ni FIVOX Director Teresito Bacolcol, posibleng may episode daw ng magma recharge ang Mayon. Bagamat tumigil na ang naobserbahang pagtaas ng seismic energy, posible pa rin na magdulot ito ng pagpapatuloy ng eruptive activity ng bulkan, gaya ng madalas na rock falls at pagdaloy ng tuson. Nasa 70,000 residente ang kailangang ilikas kapag inakyat sa Alert Level 4 ang bulkan. We have to prepare, number one, yung mobility. So we need trucks or any form of vehicle na pwede sa maramihan or sa mga pamilya. Ang bayan ng Malilipot na nasa 6-kilometer danger zone, mayroong 406 families o mahigit 1,500 na individual na evacuees. Sa San Jose Elementary School, nasa 200 pamilya ang nananatili. Sapat daw pangailangan pero may mga evacuee nang nagkakasakit. Ang 3 taong gulang na si Nino nilalagnat at sinisipon, kaya nagpa-check up na sa clinic ng evacuation center. Sa siguro po sa ulan, naaambunan kasi lumalabas. Galing kami sa Kalbayog nung nag-evacuation, maulan na gabi. Sa DOH namin, may mga naman sila. Naglalagay sila ng rooms dapat na medyo dapat hindi makahalo din sa mga karamihan ng mga bata. Dapat mga gano'n. Oo. Ina-isolate sila? Oo. May pagkakataong nawala ng kuryente sa evacuation center. Mainit kasi siyempre maraming evacuate. Mainit yung kuryente lang talaga ang problema dito. May mga bata pag mainit nag-iiyakan sila. May inaayos sa Tent City sa bakanting lote sa San Jose para hindi na sana gamitin ng mga evacuee ang paaralan. Wala kaming trabaho ngayon, binigyan kaming trabaho, kahit paano madagdagan yung income, magkakatulong pa kami sa mga ibang evacuees na malilipat dito. Pero sabi ng alkalde ng Malilipot, dahil sa banta ng LPA, baka hindi pa nila palipatan ang mga tent kahit mabuo na ito. Kanina lang, malakas ang ulan dito sa Albay. Huwag na muna namin ilipat. Doon na muna sila sa mga schools. Dahil pag nandyan sila sa tent, mahihirapan naman sila pag umulan. PIA ngayong nasa Alert Level 3 ang status ng bulkan ay nasa mahigit 4,000 ang mga residenteng inilikas mula dun sa 6-kilometer permanent danger zone. Kaya naman patuloy na humahanap ng permanenteng solusyon ang mga LGU para wala nang kailangang tumira at wala nang kailangang ilikas mula nga doon sa loob ng permanent danger zone. Live mula dito sa Albay para sa GMA Integrated News. Ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.